Today is our special Sunday. We may not have other programs such as fellowship or yung ating mga special events. Pero ang araw pong ito ay araw na kung saan after some time, matapos po ang ilang panahon or taon, ay tayo po ay merong mga kapatiran na hindi lamang po kumilala sa Panginoon, tumanggap ng kaligtasan, kundi sila po ay nagpasya na sila po ay sumunod sa tubig ng bautismo at mapaanib sa ating iglesia. Amen? Alam niyo mga kapatid, ano man ang ating mga ginagawa sa iglesyang ito, ang iba po ay pampasaya at palamuti lamang. Pero wag nating kalimutan na ang pinakang layunin po ng iglesia ay maipakilala ang ating Diyos, tanggapin bilang tagapagligtas, at sila po ay magpatuloy, sumunod sa tubig ng bautismo at gamitin sa paglilingkuran sa ating Panginoon. So, we will be having our baptism later on. And alam niyo po, ang pagbabautismo, ito po ay biblical. Sapagkat una, ito po ay nasa Bible. At even Jesus Christ Himself, mismong ang Panginoong Hesukristo po, na siyang Diyos na, ay He initiated baptism. Bagamat ayaw ni John the Baptist sapagkat siya na nga ang Diyos, pero ipinakita ng Panginoon yung submission, ipinakita ng Diyos ang kahalagahan ng pagbabautismo. And if Christ baptized Himself, so who are we as followers of Christ to deny baptism? That's why every followers of Christ ought to follow His example in baptism. Meron lang tayong ilang bagay na pag-aaralan dito patungkol po sa pagiging kaanib ng ating iglesia at patungkol po sa pagbabautismo upang tayo po ay magkaroon ng kalinawan at kung hindi natin matatapos ay we will be having our series of message. Unang-una po, I hope nandito lahat yung ating for baptism. Kung meron man sa graders, papuntahin dito. At para naman sa atin ay para ma-refresh natin. Pag-usapan natin yung ano ba ang layunin, ano ba ang dahilan ng pagpapabautismo at ano ba ang kahalagahan na hindi lang tayo naging Kristiyano, kundi tayo po ay napabilang sa isang iglesia ng Diyos. The purpose of membership or church membership. Unang-una pong bagay, makikita natin yan sa Mateo 28, versikulo 18, sinasabi po doon ng Panginoon, ito po yung kanyang Great Commission, ito po yung huling bilin. Napakahalaga po ng huling bilin. Kung marami mang ipagbibili ng isang magulang na aalis, maaaring sila ipupunta sa trabaho, mag-abroad, madami pero ang pinakang mahalaga yung huli. Sa ating Panginoon, bago po siya mapunta sa lugar ng langit, marami pong kautusan, maraming mga batas, pero ang pinakang huling bilin ng Panginoon ay naitalaga po dito sa aklat ng Mateo. Sabi po dito ng Panginoon, lumapit at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Ito ang inyong gagawin, ito ang bilin ko. Humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. And look at the word, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, ang una pong layunin, why we go to Lord's baptism or why we should be a member of the church, it is a direction from God. Ito po ay utos mula sa Panginoon. Tingnan po natin yung sequence. Sabi ng Panginoon, kayong mga alagad, kayong mga disipulo, kayo ay humayo. Go! Ibig sabihin po, hindi lang po tayo laging nasa comfort zone. Hindi lang tayo laging narito. May panahon ng paghayo upang ipakilala ang ating Diyos. Sa inyong paghayo, gawin nyo silang alagad. Okay? Gawin nyo silang alagad. Gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So, yung pong pagiging alagad, ibig sabihin po, sila po ay ating mabahagi ng salita ng Diyos at sila po ay lumago. That's what we call discipleship. So that's the first step. And we can see here, yung pong scope ng nais ng Diyos na mabahagi na ng salita. Sabi po dito, gawin nyo silang aking alagad
ng lahat ng bansa. Ibig sabihin mga kapatid, walang pinipili ang Diyos, anumang lugar, nais niyang marating, at matapos na ang isang tao ay tumanggap sa Panginoon na bahaginan, sabi ng Panginoon, huwag niyo lang bahaginan, samahan niyo, turuan niyo upang sila ay maging malago. Pero pagkatapos noon, hindi doon nagtatapos ang bilin ng Diyos. Sabi doon, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, at pag sila ay lumago, kayong dati na kayo ang nagbabahagi ng salita ng Diyos, patuloy niyo silang tuturuan upang sumunod sa lahat na aking inuutos, nang sa gayon sila naman ang mag-ahasik ng salita ng Panginoon. So makikita po natin dito na hindi po sapat, sinabi po ng Panginoon, hindi sapat na naibahagi niyo ang salita ng Diyos. Hindi sapat na ang isang tao ay nagpasya na tanggapin ang Diyos bilang tagapagligtas. Meron pong direction ng Panginoon, bautismuhan ninyo sila. So ang pagpapaanib sa isang iglesia, ang pagsunod sa tubig ng bautismo, it is not an opinion. Hindi lamang po ito opinion ng tao, hindi lamang ito galing kay Pedro or kay Apostle Paul. Ito po ay mismong instruction na nagmula sa Panginoon. It is a direction. It is not also even an option. Hindi po tayo pinapipili, gusto mo ba o hindi. Yan po ay utos ng Diyos. It can be delayed, but it can never be denied. Ang ibig sabihin nun, maaring hindi pa sa ngayon, maaring tayo ay nagsusuri pa at may panahon naman talaga ng pagsusuri. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya, hindi nais ng Diyos na manatili kang nakilala mo lang siya at tinanggap siya bilang tagapagligtas, ang nais ng Diyos ay ikaw ay sumunod sa tubig ng bautismo. It can be delayed for some time, but it can never be denied. Sapagkat yan po ay utos ng ating Panginoon. When we say instruction, it is not an option. Pwedeng hindi, pwedeng oo. It is an instruction, it means it is a command. Mismong Diyos ang nag-utos. Hindi lang sapat na sila'y nabahagina ng salita, sapagkat habang sila'y naririto pa sa lupa, may instruction ng Diyos. Kumilala ka na sa akin bilang tagapagligtas, ikaw ay naligtas sa lupang ito at ang kabayaran ng kasalanan ay akin ang nabayaran. Meron akong pangakong langit. Pero wala ka pa sa langit, nandito ka pa sa lupa, anong gagawin mo? Ang nais ng Diyos, merong isang iglesia na doon ka magpapatuloy, doon ka magiging bahagi upang maging kagamit-gamit para sa gawain ng Diyos. Hindi lang sila upang makarating sa iglesia, hindi rin po yun ang nais ng Panginoon na hindi lang tayo basta nakakarating sa iglesia, kundi tayo ay maging bahagi ng isang iglesia sa pamamagitan ng pagbabautismo. So unang bagay, bakit po may baptism? Sapagkat mismo ang Panginoon, He followed this instruction. He initiated baptism. And it is a command, not just a command, it is a great commission. Napakahalaga ng huling bilin po ng ating Panginoon. So pangalawang bagay, unang bagay, it is a direction, it is a command. And if you love God, sabi ng Panginoon, if you love God, you will keep my commandments. Kung talagang mahal mo ang Diyos, susundin mo ang utos ng Diyos. At hindi po tayo namimili sa kautusan ng Diyos, anuman na ito'y pinag-utos, mismong galing sa Diyos, at pagpapakita ng ating pag-ibig at katapatan sa Kanya, tayo po ay sumusunod sa mga ganitong bagay, maging sa pagsunod sa tubig ng bautismo. Unang-una, the purpose of church membership, it is a direction. Pangalawang bagay, it is for validation. Ito po ay upang makumpirma, magkaroon ng kasiguraduhan. It is a proof of our relationship with God. Sabi po sa Mateo 7:20 hanggang 21, kaya't sa kanilang mga bunga, bagamat ito po ay tinutukoy sa mga false prophet, bagamat sabi po dito, kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kakilala niyo sila, hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap, look at this word, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. It is for validation. Upang mapatunayan mo talaga na sa Panginoon ka, sabi dito, kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala mo sila. Malalaman mo ang isang talagang nagkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos, kung malalaman mo ang isang binhi, ang isang buto, kung ito ay talagang tunay na itanim kapag mayroong bunga. At sa bungang ito, makikita natin na ito ay nagpapatuloy, at gayon din naman po sa atin kung ang isang Kristiyano ay talagang kumilala sa Diyos,
ito ay magpapatuloy at ito ay magkakaroon ng bunga, sapagkat sinabi po ng Panginoon, hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa aking kaharian sa langit. Hindi po sapat yung profession of faith na sinabi mo, tinanggap mo ang Panginoon, pinapasok ko sa aking puso. Not just profession, but possession. The possession of our faith, the possession of Jesus Christ. Ibig sabihin ng possession, talagang ikaw po ay nagkaroon ng Kristo sa iyong puso, at kung ikaw ay nagkaroon ng Kristo sa iyong puso, sabi diyan, ang iyong gagawing sunod, ikaw ay gaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mga kapatid, it is for validation. Sapagkat hindi ka hahantong sa punto na ikaw ay magiging miyembro ng iglesia. Hindi ka hahantong sa pagbabautismo kung hindi ka nagpatuloy. And marami ang nagprofess, marami ang tumanggap, marami ang kumilala sa Panginoon. Pero kung talagang kumilalang tunay sa Panginoon, sila ay magpapatuloy. Kaya nga ang inyong desisyon sa umagang ito, kaya kayo humantong sa desisyon sapagkat kayo ay nagpapatuloy. Ito ay isang pagkilala at isang patunay, isang validation na merong bunga ang inyong pagtanggap sa Diyos. Hindi man po sabay-sabay ang ating pagbunga, maaaring medyo may matagal, meron pong mabilis, pero one thing is for sure, kung anak ka ng Diyos, magkakaroon ng bunga, at ang isang bunga yan ay yung ikaw ay nagpapatuloy sa gawain ng Diyos, at sa iyong pagpapatuloy sa gawain ng Diyos, hahantong ka sa isang desisyon na kailangan ko ng isang iglesia na nais kong ako ay mapabilang at mapaanib sa iglesyang ito. It is for validation. We cannot judge someone of their faith. But the Bible says, you shall know them by their fruits. Alam nyo, napakahirap po para sa isang Kristiyano ang magpatuloy. Napakahirap po. Sa pagbabahagi pa lang ng salita ng Diyos, marami na ang magdi-deny, marami na ang magre-reject. Kumakato ka pa lang, nagpapakilala ka pa lang, ayaw na. Sa mga Bible study, napakahirap makabuo, napakahirap pag ang ipepresent mo salita ng Diyos. Pero pag ayuda galing sa Diyos, tatanggapin yan. They want the blessings but not the blessers. Pagkatapos ng Bible study, pag in-invite mo na sa church, Kuya Perdi, yung 2, mga 3 na lang ang pupunta sa church dyan. Pagdating sa church, yung 3, bandang huli, after 1 buwan, 3 buwan, iisa na lang yan. Pagdating ng baptism, kalahati na lang yan. Wala po tayong kalahati. Napakahirap po. Napakahirap sapagkat talagang ito po ay confirmation, ito ay validation na ang isang taong yan, kung talagang kumilala sa Diyos yan, merong binago sa kanyang buhay at isang pagbabagong yan, ikinikilala niya na ang Diyos ang aking tagapagligtas. Hindi lang tapos na, naligtas na niya ako, kundi ang Diyos ang aking sasambahin sa aking buhay. It is for validation. Kaya kapatid, biyaya lang ng Panginoon na tayo ay nagpapatuloy. Biyaya lang ng Panginoon na talagang ikaw ay nataniman ng salita ng Diyos. Pangatlong bagay, hindi lamang po mga kapatid, it is for validation, it is for progression. Ephesians chapter 4 verse 12. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal at para lumago at maging matatag sila. Ang tinutukoy po dito bilang katawan ni Kristo. We are talking about the church. Sabi po dito sa Ephesians, ano po ba ang purpose ng baptism? Anong purpose? Bakit you need to be a member of the church bilang katawan ni Kristo? Upang ihanda kayo sa paglilingkod ang mga pinabanal at para kayo ay lumago at maging matatag. Kailangan natin ng church, kailangan natin ng isang iglesia na kung saan doon tayo hindi lang nakakilala sa Diyos, kundi nakikilala natin ang kanyang mga aral, ang kanyang mga turo, dito tayo lumalago, dito tayo nako-comfort, dito tayo na-encourage, dito natatama ang ating buhay. It is for progression. Kailangan po ng isang mananampalataya na makahanap ng isang tahanan ng Diyos na kung saan dito ikaw ay lalago bilang mananampalataya. Kung papaano ang ating pisikal na buhay, ine-expect natin na tayo po ay lumalago, tayo ay lumalaki. Gayon din po sa ating buhay spiritual. Walang ibang lugar na kung saan ikaw ay lalago, there will be a progression of your Christian life. Walang iba po kundi sa gawain po ng Panginoon. Pwede kang mamuhay mag-isa bilang mananampalataya, but there will be no progression sapagkat merong isang lugar na kung saan yun po ang itinalaga ng Diyos upang ang isang mananampalataya ay makakain ng salita ng Diyos, makapakinig, at siya po ay magkaroon ng paglago. There will be progression. Pang-apat na bagay, ang kadahilanan, bakit po merong iglesia ng Diyos,
kadahilanan ng ating pagpapabautismo at pagpapaanib sa gawain or sa iglesia ng Diyos, it is for union. Okay? Bilang pakikiisa sa ating Panginoon. Unang Korinto 12, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo ka man o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat, look at the word, tayong lahat ay binabautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng iisang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi nag-iisang bahagi lamang. Okay, pag-usapan po natin, union, pakikiisa sa Panginoon. Sabi po dito, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisa lamang. Ibig sabihin po, hindi gusto ng Diyos na nag-iisa ka lamang. Hindi nais ng Diyos na mabuhay kang mag-isang Kristiyano. Ikaw ay isang bahagi ng katawan at kailangan ma-attach ka sa ibang bahagi ng katawan. At tinukoy ng Panginoon, ano daw po ba yung katawan? Ang katawan ng iglesia or ang katawan ng Diyos ay ang kanyang iglesia. You need to be attached to the body of Christ. You need to be united with the body of Christ. Hindi pwedeng ikaw ang kamay ng Diyos pero may sarili kang galaw. Kailangan mong ma-attach sa katawan. Ano man ang bahagi ng yan. Kung ang Diyos, kung ang iglesia daw po ay katawan, at ang katawan na ito ay hindi isa, pinagsama-sama tayo upang maging katawan ng Diyos. Ngayon, sabi po sa Kolosas 1:18, si Kristo naman ang ulo ng iglesia ng, ano sabi po? Ng kanyang katawan. So, tinutukoy po ng Panginoon na kayong iglesia, hindi ka pwedeng maging katawan, nag-iisa ka lang eh. Okay? Pwede mong sabihin na hindi na ako sasama diyan, okay na ako. Sabi ng Panginoon, no. If you want to be a body, maraming bahagi ang katawan, magiging katawan lang yan pag nagsama-sama ang katawan. So, hindi ka magiging bahagi ng katawan kung hindi ka naka-attach sa katawan. Nagigets niyo po 'yon? Hindi ka pwede. Hindi po pwedeng yung mata niyo may sariling lakad. Wala ngang paa eh, paano lalakad? No? Magiging functional lang yung mata niyo pag naka-attach yan sa mukha. Magiging functional lamang yung inyong paa pag naka-attach sa body. So ibig sabihin, kung tayo ay katawan, sabi naman ng Panginoon, ako ang ulo. I am the head and you are the body. So ibig sabihin, kung ikaw ay hindi bahagi ng iglesia, sabi ng Panginoon, if you want to be united with me, to be union with me, kailangan sama-sama tayo. Magsama-sama kayong katawan at ako naman ang ulo. But in order for you to be part of Christ, part of the body of Christ, you need to attach to the body. You need to be a member of the church. So ibig sabihin, kung ikaw po ay sumunod sa tubig ng bautismo, ito po ay tinatawag nating submission. Ikaw ay nagpapasakop sa Panginoon at nais mong maging kabahagi ng katawan ng Panginoon. Mahirap po yun eh. Pag may isang bahagi ng katawan na hindi naka-attach, yung napapanood na natin yung kalahati, di ba? Manananggal yun eh. Di ba? Kung saan nakakalipad yun. Sabi ng Panginoon, hindi yan. Ang katawan magkakasama. Kailangan mong humanap sa isang katawan. Kailangan mong sumanib sa isang katawan. At ang katawang yun, ako ang magiging ulo. Ito po ay pagpapasakop. Ito po ay ang pakikisama sa Diyos. Sapagkat hindi lang tayo nananatiling tumatanggap sa Diyos, kundi nais nating maging kaanib ng isang iglesia, ang katawan ng Diyos. It is for the union. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lamang ang ating hinahangad ay yung tayo ay naging bahagi ni Kristo, kundi naging bahagi tayo ng tinatawag na iglesia ng ating Panginoon. Attachment to the church, not just attachment to Christ, sapagkat ito po ang nais po ng ating Panginoon. So if you are a member of the church, unless you became a member of the church, you will never be a part of the body of the church. At alam natin sa ating doctrine in the future, merong marriage supper of the Lamb for the church. And if you're not a member of the church, you're not part of that marriage supper of the Lamb. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ito. Sa madaling salita, pag sinabing ano ang kadahilanan, bakit tayo ay merong isang iglesia na ipinabibilang natin ang sarili natin? It is for union. Sapagkat nais nating
ma-attach tayo hindi lang sa Panginoon, maraming mga Kristiyano, okay na yan, basta't kami okay ng Panginoon. No. Sabi ng Panginoon, hindi pwedeng okay lang tayo. Kailangan okay ka sa iglesia ko. Kailangan mong ma-attach sa katawan ng Diyos sapagkat hindi ka nag-iisa, ang katawan ay maraming bahagi at ang katawan na yan, ako ang magiging ulo ng bawat iglesia. So it is for union. Pang-apat na bagay, kadahilanan. Why are we going to the Lord's baptism or the purpose of church membership? It is for identification. Upang magkaroon ka ng pagkakilanlan, nasan ba talaga ang iyong pananampalataya? Acts chapter 2 verse 41, they that gladly received the word, silang mga tumanggap sa akin, nasiyahan, tumanggap sa Panginoon. Ano pong sabi dyan? They that gladly receive His word and backslide. No. Hindi sinabing tapos na, nung tinanggap nyo ako, sige, hintayin mo na lang yung langit. Okay na, kinukonfirm ko na sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, no. They that gladly receive His word were baptized. Were baptized. So it is for identification. Ano po yun? Pag ikaw ay naging bahagi ng isang iglesia, kung saan ka na bautismo, doon mo ina-identify ang sarili mo na dito ako. Belongingness. Saan mo gusto ma-identify? At sabi po dyan, paano po sila humantong na sila po ay nabaptize? Paano nagdesisyon ang mga taong ito na sila ay mabaptize? They that gladly receive His word. Saan mo tunay na napakinggan ang salita ng Diyos? Saan ka nasisiyahan sa pakikinig ng salita ng Diyos? Saan mo narinig ang kaligtasan? Hindi ka hahantong sa pagpapabautismo kung hindi ka masaya sa naririnig mong salita ng Diyos. At sa pagmagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, ikaw ay lumago hanggang sa ikaw ay nagpasya na ikaw ay mabaptize, mapabilang sa iglesia ng salita ng Diyos, sa iglesia ng Diyos. They that gladly received were baptized. Nandun po yung salitang gladly receive, masayang tinanggap His word. Alam niyo kung ang isang tao po talaga ay tunay na nakikinig ng salita ng Diyos, magkakaroon ng kagalakan sa puso niya. At dahil sa kagalakan niya, magpapasya siya na mapabilang sa iglesia ng Diyos. They that gladly receive. Marami kasi hindi gladly receive. Marami pong nasa church, nandyan lang. Maraming nasa church, labas lang sa tenga. Tradisyon lang ang pagsimba. Kaya hindi humantong, walang paglago, hindi humantong sa pagsunod sa tubig ng bautismo, hindi humantong sa paglalim ng kanilang pananampalataya because they don't gladly receive the word of God. Pero sabi ng Panginoon, yung talagang nagkaroon ng kasiyahan sa pakikinig ng salita ng Diyos. At tayo po mga kapatid, natutuwa tayo, hindi po ito salita ng tao kung ako lamang, lagi akong namomroblema, ano bang ipipreach? Pero ito'y salita ng Diyos at lagi siyang merong salita at sa pakikinig ng salita ng Diyos, may mga problema din naman tayo na pwedeng maging excuse katulad ng iba para hindi na ako sumimba. May mga suliranin sa buhay. Pero bakit ka naririto? Sapagkat masaya ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ito'y nagbibigay ng kalakasan sa aking buhay. Nagbibigay ng paglago. At sabi doon, they that gladly receive His word. Ang tanong, saan mo narinig yung tamang turo ng kaligtasan? Saan ka natuto ng salita ng Diyos? Saan mo mas naintindihan ang salita ng Diyos? Kung saan mo narinig, doon ka magpapabaptize. Amen? Napakahirap naman yun na nakita mo na ang katotohanan, dito ka naliwanagan, dito ka masayang nakikinig. Pero ang iyong identification, ay doon pa rin ako sa dati. No, that's conflict. That's conflict. There should be identification. And malibang ikaw ay maging membro ng church, ang identification mo, dinadala mo pa rin ang iyong lumang pananampalataya. Kahit pa sabihin mong ito na ang aking gusto, masaya ako dito, but unless you became a member of the church, your identification is not part of the church. That's the importance. Mahalaga po, when you get to know Jesus Christ, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Alam niyo po, maraming relihiyon. Sabi ng iba, pare-parehas lang naman yan, ang relihiyon na yan, iisa lang naman yan. Maaring sa ibang maraming bagay, pare-parehas. Pare-parehas na may Diyos. Pare-parehas ang relihiyon na may Bible. Pare-parehas na may kantahan. Pare-parehas din may fellowship. Maraming pare-parehas sa relihiyon.
Kaya sinasabi ng iba, pare-parehas lang naman yan. Pero anong pinagkaiba ng ating baptist? Ang ating kaparaanan ng kaligtasan ay tanging sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi tayo naniniwala na sa pag-anib ng reliyon, ikaw ay maliligtas. Hindi tayo naniniwala na magpabautismo ka, ikaw ay pupunta sa langit. Hindi tayo naniniwala na gumawa ka ng mabuti, mag-charity ka, mag-donate ka, magpenitensya ka, pupunta ka sa langit. Hindi. Ang pinagkaiba ng baptist, hindi lang kami may Diyos, kundi ang Diyos lang namin ang kaparaanan upang ikaw ay maligtas. Hindi lahat ng reliyon, ganun ang kaparaanan. Maaring pare-pares na sinasabing may Diyos, maaring pares sinasabing may Bible din naman yan. Pero ang isang iglesia ng Diyos, tinuturo niya na ang Diyos lamang, wala nang iba. He is the way, the truth, and the life. No man cometh to his Father, but by Him. Kaya napakadali pong madaya ang isang tao na pwede niyang sabihin pare-parehas lamang yan. Pero sa anyo ng kaparaanan ng kaligtasan, doon mo makikilala ang isang iglesia ng Diyos. At sabi ng Panginoon, they that gladly, at kung doon mo narinig ang salitang yan, at doon mo natutunan, they shall be baptized. They shall be baptized. And we are not ashamed that we are a Baptist. We are not a perfect church. We are not religion. Ang pinopromote ng Baptist is not religion. Relationship. Ang pagbabalik loob mo sa ating Panginoon. To know Christ more. So, ang bagay, kahalagahan ng pagiging isang iglesia ng Diyos, it is for identification. It is for identification. This is a place that I want to be belong. Dito ako nag-enjoy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dito ko talagang naiintindihan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Dito ako ginagamit, dito ako lumalago. It is for identification. And unless you be baptized, you are not identified. Pang-5 bagay, pang-6. Unang Korinto 14:12. At dahil nga, hinangad naman ninyo ang mga kaloob ng banal na spirito, pagsikapan nyong matanggap ang mga kaloob na nagpapatibay sa iglesia. Okay? Nagpapatibay sa iglesia. Word for word tayo, mula sa salita ng Panginoon. Pang-6 na bagay ang kadahilanan ng ating pagbabautismo or pagiging kaanib ng iglesia. It is for production. Ibig sabihin po, ang iglesia ang gagamitin, nais ng Diyos na maging bahagi ka ng iglesia upang mapagtibay ang isang iglesia. There will be a place that God wants you to be useful, hindi lamang sa ating trabaho, hindi lamang sa ating pag-aaral, hindi lang sa ating pamilya. Merong lugar na nais ng Diyos na nandun ka upang maging kagamit-gamit ka para sa gawain ng Diyos. Merong lugar na kung saan ang ating ginagawa ay hindi lamang panlupa, kundi makalangit. And that is a church. That's why it is for production. Sabi po dyan, ang kaloob, at dahil nga hinahangad naman ninyo ang mga kaloob ng banal na spirito, pagsikapan nyong matanggap ang mga kaloob na nagpapatibay sa iglesia. The church is not complete without you. Bagamat kung tutuusin, parang hindi ganun ka, pero somehow it's true. Kailangan ka sa church for production. Bakit? Sabi po ng Panginoon, merong kaloob ang banal na spirito sa'yo. Merong binigay na talento ang Diyos sa'yo. Unang-una, merong binigay na buhay ang Diyos sa'yo. Merong kang time, merong kang talent, merong kang treasure, merong kang pwedeng gawin para sa iglesia. Ito'y kaloob ng Diyos. At anuman ang kaloob sa iyo ng Diyos, yan ay gagamitin mo upang mapagtibay ang isang iglesia. The church needs you. Kailangan ka ng church. Halimbawa na lang po sa ating mga katawan, di ba? Kailangan iba, sabi ano ang katawan, iba't ibang bahagi, pero may iba't ibang bahagi. Yung ating kamay, daliri, 5 yan. Pwede kang makadakot ng 2, pwedeng 3, pero iba pag 5. Iba ang lakas pagka 5, iba ang lakas pag kompleto. Gayon din sa ating katawan.
Pwede ka namang mabuhay ng walang kidney. Pwede ka namang mabuhay ng walang isang paa. Pwede ka mabuhay ng walang mata. Pero iba ang lakas ng kompleto. Gayon din sa church. Iba ang lakas pag tayo ay kompleto. Iba ang lakas pag tayo ay sama-sama. At sabi ng Diyos, una, binigyan kita ng buhay. Hindi lang buhay. Meron kang kakaibang talento. Hindi tayo lahat naririto, tumatayo, hindi ka man nagpipreach. Pero meron kang gift. Na yung gift mong yan, maaaring hindi ikaw ang mata, ikaw ang magiging kamay, ikaw ang magiging buhok, ikaw ang magiging paa, meron kang parte. At ang parting yan, ang magiging paraan upang ang iglesia ay mapagtibay. It is for production. Linagay kayo ng Panginoon sa isang church, hindi para maging panghabang buhay na bisita at nauupo lamang, meron kayong function na nais ng Diyos gawin para sa church. Lahat ng bahagi ng katawan ay merong function. Kahit nga yung appendix, nasabi nila, wala, meron pa rin eh. Meron pa rin. So, gayon din po tayo. Bagamat maliit na bahagi, mga God, sinasabi mo, maliit lamang ako, ito lamang ako, meron kang bahagi para sa katawan ng Panginoon. And being a member of the church, you should find that gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ano ba yung regalo ng Diyos? Ano ba yung meron akong pwedeng ipagamit sa Panginoon? Unang-una, deserve ng Diyos na ipagamit natin ang buhay natin sa Kanya. Sapagkat Siya ang nagbibigay ng buhay. We consume all our life sa mga tao, sa mga taong nakatataas sa atin. Meron tayong tinatawag ng mga boss, meron tayong mga tinatawag na nakatataas sa atin sa gobyerno. Walang masama sapagkat tayo ay naglilingkod sa kanila. Pero merong Diyos na hindi lang nagpapasahod sa iyo, kundi nagbibigay ng buhay sa iyo. Na mas deserve, na kung meron ka mang buhay, lakas o talento o kayamanan, it is for the production of the Word of God. Mas lalong dapat gamitin natin. Kaya kung ikaw ay membro na ng church, hindi ka na nanatiling bisita. Meron kang gagawin sa church, na kung papaano ikaw ay ginagamit sa labas, talagang all-in tayo pagdating sa labas, wala namang problema dyan. Pero magtitira ka ng para sa Diyos. Sapagkat ilinagay ka sa church, hindi dahil walang silbi. Meron kang function. Hindi pwedeng lahat tayo puro bibig na nagsasalita dito. Hindi pwedeng lahat ay puro kamay. Iba-ibang bahagi, pero kailangan mong makita ang iyong bahagi. It is for production. Linagay tayo sa iglesyang ito upang tayo ay maging bahagi ng kalakasan ng iglesia. Production of what? It is the production. Letter G, it is for the propagation. Ano po ba yung propagation? Yung propagation, ito po yung pagpaparami, pagpapalawak, upang mas lalong kumalat. Kaya tayo ay linagay sa church na ito, gagamitin ng Panginoon ng iba't iba mong talento, you will use your time, your talent, and even your treasure doon sa tinatawag nating propagation. Ano yung propagation? Nais ng Diyos na ipakalat. Kung sa mundong ito, ang kumakalat virus, ang nais ng Diyos na ipakalat, yung solusyon sa virus. Nais ng Diyos na ipakalat ang salita ng Diyos, yung tinatawag nating gospel. At ang gospel po ay tumutukoy sa buhay ng Panginoon na hindi lang siya bumaba sa lupa, hindi lang siya nagpagaling ng may sakit, siya ay namatay na buhay, at siya po ay naging daan upang magkaroon ng katubusan ng ating kasalanan. Yan ang pinapakalat natin. Ang kaligtasan ng Diyos, nang sa gayon, ikaw na dati na narating ng Bible study, ikaw na dating nabahagi na ng salita ng Diyos, ikaw na dating sinusundo, sa pamamagitan ng ating pagsasama-sama bilang iglesia, yung ibang mga kaluluwa naman ang marating upang sila po ay makakilala sa Diyos. Sapagkat sinabi po ng Panginoon, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral nyo ang magandang salita sa lahat ng tao. Matapos na ipangaral, at lahat ng sasampalataya, yung totoo, anong sabi dyan? Ay magpapabautismo, ay maliligtas. Ngunit ang di sasampalataya ay parurusahan. So ano po ang dahilan? Marami po tayong ginagawa sa church, marami po tayong linalaang oras dito, maraming ministry, marami tayong mga treasures na ilinalaan para saan? Ang bottom line, kaluluwa. Kaluluwa po. Walang ibang mission ng church. Karagdagan na lang na tayo ay nagpapasaya, may mga fellowship, may mga outing, may mga music ministry, pero walang ibang purpose ang church, kundi makarating ang ebanghelyo sa iba't ibang lugar, sa pamilya mo, sa tahanan mo, sa kaklase mo, sa katrabaho mo.
upang sila po ay magkaroon ng pananampalataya. Upang sila ay magkaroon ng pananampalataya. Pwede namang ikaw lang. Pero bakit kailangan ka ng church at bakit kailangan ka ng church? Upang tayo po ay maging bahagi sa kalakasan upang maipakalat ang salita ng Diyos. Without our participation, without our production, paano tayo mag-send out, paano tayo hahayo, paano natin generate ang iglesyang ito na nagpapatuloy? Because we need church for the propagation. Church for the advancement of the kingdom of God. For the advancement of the gospel. Pag sinabing ang church ang gagamitin to advance the gospel, resistance po kasi yan eh. Gospel, the word of God and the word of the devil. Pag sinabing ang church ang gagamitin for the propagation, to advance, parang sa sumo, para makasulong. Okay? Para makasulong, para ma-penetrate ng church ang mga tao, para makarating salita ng Diyos. Pero ang nangyayari po ngayon, hindi ang church na nag-a-advance. Ang word system, ang jablo, kung makikita nyo po ang sanlibutan, grabe na po ang tinuturo, ang ating mga natututunan, grabe na po ang pagko-compromise sa sanlibutan ito, papalapit ng papalapit, nadidikdik na, nasusukol na, ang mga iglesia ay nanghihina, ang mga iglesia ay nagsasarado na. Why? Bakit maraming mga iglesia nagsasarado? Bakit mga pastor ang hindi na nagpapatuloy? Because there's no production. Merong mga iglesia na hindi sinusuportahan ang gawain ng Diyos. Merong mga iglesia na pinabayaan ang salita ng Diyos. Merong mga bahagi ng katawan na hindi na gumagana at hindi nagpa-function. But if every members of the church will be part of production, kung lahat ng bahagi ng iglesia, lahat ng membro ay magtutulungan, there will be an advancement of the Word of God hanggang sa ma-penetrate natin, makarating tayo sa iba't ibang lugar. Ganyan po ang kahalagahan ng isang bahagi ng iglesia ng ating Panginoon. So that is the purpose of our church membership. What is the prerequisite? Dito tayo magtatapos. Prerequisite. Pag sinabing prerequisite, alam nyo to mga college, pag-graduate na kayo, ano yung prerequisite? Nagpapaperma sa library, magpapaperma sa kantin, kailangan bayaran yung turon, yung hopya, yung prerequisite, hindi ka makakagraduate. Ano po yung prerequisite upang tayo ay maging member ng church? Unang-una, you should be saved. Siguraduhin mo na tunay kang tumanggap sa Panginoon. Lagi natin kinukonfirm yan, paulit-ulit. Hindi po paulit-ulit ang pagtanggap ha. Pero paulit-ulit natin rinirinig, ikaw ba ay tiyak na talagang tumanggap sa Panginoon? Ito ba ay iyong personal decision? Baka gumaya ka lang, naiintindihan mo ba talaga ang lahat? You should be saved. Ang salvation, it's a must and it's an emergency, urgency, nagmamadali yan. Kasi bago tayo dapuan ng kamatayan, kailangan makilala mo ang Diyos. Sapagkat alam niyo po, anumang gamot, epektibo lang ang gamot sa taong buhay. Right? Kahit ubusin mo ang gamot sa mercury, ipainom mo sa patay, wala na yun. Patay na eh. Yung gamot, tatalab lang yung pagbuhay. Pag ganun ang kaligtasan, hanggat buhay, kailangan inumin ang gamot, kailangan tanggapin ng Diyos. Wala na. Pagpatay, kahit ipanalangin niya ng isang daang pastor, wala na yan. Patay na yan. Anong silbi ng gamot? Ang kaligtasan, hanggat buhay. Kaya napakahalaga po, emergency, urgency, na yung kaligtasan, hindi natin dinideny. Tinatanggap po natin agad. Pero matapos mong tanggapin ng Panginoon, may panahon na kung saan tayo po ay nagkakaroon ng paglago at pagpapasya. But unang-una, you should be saved. You should be saved. Okay? Unang-una, kailangan ikaw, bago mo tanggapin ang iglesia, tanggapin mo muna ang Panginoon bilang tagapagligtas at malinaw sa iyo ang katuruan ng kaligtasan. Pangalawa, hindi lamang saved, you should be seasoned. Ano pong seasoned? Okay, parang naasinan na or kung ano pa man, may timpla na, o ikaw ay nakakitaan ng pagpapatuloy sa loob ng ilang panahon o mahabang panahon. Kung ang salvation, urgent yan, tanggapin mo na agad kasi baka wala ka ng bukas. Yung pagpapabautismo po, pinapadaan natin sa panahon na kung saan we need to confirm to validate the fruits.
Bagamat sa Acts po, they added pagkatapos makilala, tanggap agad. Kasi talagang, Pentecost yun, working of the Holy Spirit. Mga totoo talaga yun na talagang kumilala sa Panginoon. So in our church, iba-iba po. Iba-iba tayo dito. Conviction na lang. Merong mga buwan-buwan, nagbabaptize. Mga every 2 months. At when I became a pastor, sabi ko, okay na ang isang beses sa isang taon. Hindi ito paramihan. Ito ay patatagan at patotohanan. Hindi natin kailangan marami. Ang mahalaga, totoo. Mahirap kasi yung ibinaptize mo ngayon, next month wala na. Diba? Kaya yung ating mga ibabaptize, matagal na sila dito. Nag-o-observe, nakakilala, patingin-tingin, ganito pala ang kantahan dito. Nasaan na si Mama Mary? Ba't wala si ganito? Sa loob ng mahabang panahon, medyo naiintindihan nyo na. Ganito pala. Tapos nag-e-enjoy ka. They that gladly receive His word. Na-enjoy ko yung word of God. Totoo, dati parang inaantok ako. Parang hindi ko naman naiintindihan. Bumabasa lang. Pangalawa, hindi ko alam kung nasa Bible talaga. Sa iyong pag-oobserba, binibigyan ka ng Diyos ng puso na ito yung church na para sa akin. At sa church na ito, darating yung time na ikaw ay magpapasya. Although wala na sa ating kamay yung talagang nagpapatuloy, pero at least na-filter natin. Bakit po? Pag-usapan natin yung sa bandang huli. Because once you became a member of this church, you will always be a member of this church. Hawak mo na ang pangalan ng iglesia. OBBC ka na eh. Mag-backslide ka man, saan ka man makarating. Iniingatan din natin yung pangalan ng iglesia. Nayaw natin na baptize ng baptize, tapos pagkatapos wala pa palang paglago, wala palang tunay na Sa ating mga ibabaptize, especially sa OBBC, you've been attending here. Sina Kuya Marlon, ilang taon na yan dito eh. Diba? Panalangin lang, kailan kaya maliligtas sa aking asawa? Naligtas. Nung naligtas, magpapatuloy kaya in season, hinasa, sinubok ng panahon. Meron naman talagang medyo mabilis, pero kita mo naman talaga yung growth, nagtutuloy-tuloy. Season. Kung tayo po magbabaptize lamang, marami tayong ibabaptize. Pero in the test of time, diba? Napatunayan natin hindi pa talaga, nawawala. Meron nga kung kailan baptism na, nawawala pa. Diba? At least kahit pa paano ma-filter natin. Kaya yung inyo pong pagsunod sa tubig ng bautismo, dumaan kayo sa pagsubok ng panahon. Napatunayan nyo na talagang kayo ay nagpapatuloy sa atin. Save, season, school. Ano yung school? Okay? Bible school, Sunday school. Kailangan alam nyo po yung principle ng pagiging membro ng iglesia. Wala kasi na tayong Sunday school Okay? Kaya meron tayong baptismal class, pero sabi ko, bitin ito, hindi ko kayang ituro ng 30 minutes lang, konting paliwanag lang. Kailangan dumaan tayo. Sabi ko, next year gagawa ako ng maliit na aklat at yung mga leaders, kailangan maituro nyo to, kayo na magturo. Kailangan maituro nyo to para alam nila lahat bago sila pumasok. Pero somehow, at least kaligtasan, very tiyak. You need school. Kailangan alam mo yung pinapasok mo, kailangan alam mo ang principle, alam mo ang faith, ang articles of faith, alam mo ang iyong responsibilidad. You need school. Kailangan mo matutunan. In order for you to be a member of an organization, in order for you to have a license, there is a school. Gayon din po sa church. Pero yung inyo namang panahon, ng inyong pananatiling matagal dito, may natutunan na rin naman. Pero darating yung time, I hope, higit pa doon ang ating kayang ituro. Kaya ngayong morning na ito, sabi ko ay, ito yung pipreach ko. Para at least maliwanagan. In fact, first part pa lang yan Pinag-usapan natin ngayong umaga, purpose. Next, prerequisite. Hindi ko tatapusin. Next week, pag-uusapan natin, bagamat Christmas na, kung tutusin ni Christmas ang message, lagi naman natin narinig yung Christmas na yan. Principle, para sa ating lahat na ito, ano ba ang turo talaga ng baptist? Ano ang do's and don't? Kailangan maliwanag sa atin yon. At ano naman ang participation nyo kung kayo ay member na ng church? At hanggang kailan kayo magiging member ng church? That is yan yung mga dapat nasa school. Pero i-discuss natin, i-conclude natin by next week. As we close, Membership Sunday, ang pagsunod sa tubig ng bautismo. Tayo ay nagagalak sapagkat merong iglesia ng Diyos na doon niya tayo linagay, doon niya tayo nakilala, at doon tayo ginagamit
upang ang ating buhay ay maging makabuluhan, hindi lamang panlupa, kundi panglangit. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon bilang inyong pastor, sapagkat ang iglesia pong ito, kung ako man ang puso, kung ako man ang kamay, hindi po kikilos ang iglesyang ito, hindi pagpapalain kung kamay lamang. Sa iba't ibang bahagi, kayo ay naging bahagi ng iglesyang ito sa ating pagtutulungan for the production and the propagation of the gospel. That's why ang OBBC ay pinagpapala ng Panginoon sapagkat tayo po ay sama-sama sa iglesyang itinuring ng ating Panginoon.